Hello po, magandang araw po sa lahat. Panalangin ko na nasa mabuti tayong kalagayan. Sa araw na ito, ang ating pong pag-usapan ay earnest money. Ang earnest money po ay pera na binibigay ni buyer kay seller para kanyang ipakita ang kanyang interest, commitment, kasiguraduhan o kakayahan. Natutuparin niya ang kanilang kasunduan na contract to sell or contract of sale. Ang isa pang layunin ng earnest money ay para talian si seller na wag na niyang ibebenta sa ibang tao kundi kay buyer lamang sa loob ng isang specific na panahon o kondisyon na kanilang pagkakasunduan, ang ari-arian o bagay man. Isa pang napakahalagang bagay tungkol sa earnest money, ito ay parte ng purchase price sa napagkasunduang halagang bibilhin ni buyer kay seller na bagay o ari-arian. Ibig sabihin nito, dapat ibabawas itong earnest money doon sa total contract price. Kung ang total contract price is 500,000 tapos nag-earnest money siya ng 50,000, so 450,000 pesos na lang babayaran ni buyer kasi part and parcel of total contract price ang earnest money. Napo-forfeit o mababawi pa ba ni buyer kay seller ang earnest money? Depende po. Una, kapag mayroong fault o paglabag si buyer sa kanilang kasunduan, hindi na mababawi ni buyer ang earnest money. Ang halimbawa po niyan ay ganito. Si buyer nagbigay ng 20,000 pesos bilang earnest money kay seller na kanyang pangako ni buyer na sa loob ng isang buwan, bibili niya ang house and lot mula kay seller. Ngunit, 2 buwan na lumipas, 3 buwan na lumipas, hindi pa rin niya natutupad ang kanilang kasunduan, forfeited na ang earnest money na binayad ni buyer. So, mapupunta na kay seller yung earnest money. Pero naman ito para kay seller. Kasi sa loob ng kanilang isang buwan na napag-usapan, na-deprive si seller na i-offer yung kanyang ari-arian na ibenta sa ibang tao. So yun ang pinakadahilan kung bakit napo-forfeit siya. At yun din naman kasi ang purpose ng earnest money. Kailan naman po dapat isole ni seller kay buyer ang earnest money? Dapat isole o ibalik ni seller kay buyer ang earnest money kapag merong fault o paglabag si seller sa kasunduan niya kay buyer. Isang halimbawa, si buyer nagbigay ng 20,000 pesos kay seller sa kanilang kasunduan na sa loob ng isang buwan, bibilihin ni buyer ang house and lot ni seller sa halagang 1,000,000 piso. Pero, at ito namang 20,000 na to, tinanggap naman ni seller. At meron silang kasunduan, may pirmahan, may papeles. Ngunit, hindi pa natatapos ang isang buwan. O after 15 days pa lamang, wala nang matanggap ni seller ang earnest money. Nagbago ang kanyang isip. Balak niyang ibenta ngayon to sa ibang tao. Sa ibang tao na kanyang kaibigan ni seller na hindi niya mahindian. Sa pareho ring halaga, 15 days pa lang ang lumilipas Ano ngayon ang epekto? Si buyer ay may dalawang option. Una, maaari niyang hingiin kay seller na ibalik sa kanya ang earnest money. Plus, kung meron mang damages na suffer si buyer, pwede siyang humingi sa husgado ng damages. Dapat lamang niya mapatunayan na meron ng damages na nasuffer si buyer. Ikalawang option, pwedeng i-insist ni buyer na ituloy ang bentahan kasi 15 days pa lang ang lumilipas Babayaran ni buyer si seller ng napagkasunduan na nilang halagang presyo. Pagkabayad na yon, mapapasa kanya na yung ari-ari na napagkasunduan nila. Bakit? Kasi ang earnest money is a contract itself. Ebidensya yan na meron silang kasunduan ng bentahan. Yan po ang kahalagaan ng earnest money. Salamat po. Sana may natutunan po tayo sa ating bagong paksa, bagong topic. Paalam. Ako'y nagsasabi na sana wag po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Paalam. Hanggang sa susunod na muli.